Hello po mga ka-subscriber, good morning po. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel, Christopher Alon Vlog. Mag-update lang po tayo sa ating mga buhay-buhay. Mag-update po tayo sa ating bansang Pilipinas po kung bakit talagang na po yung talagang hindi sila titigil ka-impeach sa ating Vice Presidente po, na hindi nila matanggap sa sarili na baka matalo sila at balikan ni BP Sara. BP Sara lang po ang ating isisigaw sa 2028. Siya lang po ang may kakayahan na sugpuin ang ating bansang Pilipinas na dinudrobo ng mga taong sindikato sa ating pamahalaan na walang iniisip kundi papaano makalikom ng limpak-limpak na salapi sa kanilang pangdudurobo. Ayan po mga ka-subscriber, tulungan po natin at suportahan sa 2028 ang ating BP Sara Inday, na siya lang po ang may karapatan na sugpuin ang taong mga hayok at ganid sa kapangyarihan, sa korupsyon na nagaganap dito sa ating bansang Pilipinas. Isulong po natin ang karapatan natin bilang Pilipino na namumuhay dito sa ating bansa. At suportahan po natin si BP Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028 para masugpo na yung mga korupsyon. At ang pangyayari ngayon dito sa atin po, sa ating bansa, na kung sino po yung nagsama-sama kasi yan sila po kawawa talaga ang ating BP Sara. Si BP Sara, iisa lang po siya. Iisa lang po siya, pero ang nagkamal ng salapi sa ating bansang Pilipinas na para dapat po sa mga Pilipino at sa mga pag-aayos ng ekonomiya ng ating Pilipinas, sila na po ang nakikinabang. Sila na po ang nagsamsam ng salapi. Inaatake pa si BP Sara na walang hindi sa kanya at hindi siya involved sa mga korupsyon po. Parang dinidivert na lang sa kanya. Hamak mo ang sinusulong po nila is 125 milyong confidential fund lang po. Pero po sa kanila, bilyon-bilyon, trilyon ang nawala sa kaba ng bayan. Sino ang nagpapasasa para matakpan lang yung nila po, anomalya, di ba? Papayag ba po tayo mga Pilipino na ginaganon lang, na sila lang po ang nakikinabang, tayo ang pinapahirapan yung mga maliliit na tao? Kayo po, papayag kayo noon? Huwag kayo manlinlang sa sa mensahe po nila, kasi hindi po iyang katotohanan. Doon po tayo sa katotohanan lang po, at yung papaano labanan ang korupsyon. Doon lang po tayo, makasigurado po tayo, no?
Kung sino may determinasyon na lumaban sa corruption, yun po yung tama po doon. Doon po tayo. Huwag po tayo malinlang man lamang sa mga bulahang mga pananalita po nila. Kasi pawang kasinungalingan lang po yan. Ayan po mga ka-subscriber, huwag tayo magpaloko sa mga taong may ganid at kurap. Kasi lahat gagawin po nila yung paraan para maipakulong at mapababa sa pwesto si BP Sara. Papayag po ba tayo noon kung sino po yung nagmamalasakit sa ating bansang Pilipinas? Sila po ang nagpapakulong sa ating dating former President Roja Duterte, samantalang ginawa lang niyang trabaho bilang Pangulo noon na sugpuin ang korupsyon, sugpuin yung mga sindikato, sugpuin yung mga drug lord, at inayos po niya yung bansang Pilipinas, 'di ba? Inayos po niya yung bansang Pilipinas, at ang mga yung taong gumagamit ng pinagbabawal at nakakasira sa kalusugan po nila, yun po ang sinusugpo ni former president, at pinapapagamot, nire-rehab. Pag lumabas, gumaling na, automatic noon, wag ka nang umulit. Kapag subukan mo uli, masisira talaga ang buhay mo. Hindi po yung masisira na hindi po. Masisira mas lalo ang buhay mo. Kaya tama lang po yan si former President Roa Duterte, yung niya, proclamation po niya yung anti pinagbabawal na gamot po, na hulihin niya, papagamot niya para magbagong buhay. Marami na po yun hindi lang po iisa. Hindi lang po iisa ang nag-ano noon po, gumaling. Kaso lang ang iba gumaling na at tumuloy pa uli sa mga nila, yung aktibidad nila. Kaya po talagang mahirap ang buhay. Versus isa, marami po sila kalaban. Pero ang isa, ang kinakalaban po niya, yung masama, durubuhin po niya ang masama, durugin para talagang yung magbagong buhay. Pero po sa bansa natin po, kung iisa lang po ang susulong ng ganyan ng panukala, mahirapan po kung hindi tayo magsama-sama sugpuin ang mga masasama at may ganid. Sila pa po ang may galit noon Sila po ang sasabihin nila tama sila. Mali na si Inday Sara at mga Duterte. Mahirap po yun, mga ka-subscriber, yung mga pinagaganon po nila. Ang katotohanan daw parang nililihim po nila, pero yung hindi katotohanan man lang, patuloy po silang ginagawa, 'di ba? Mahirap po, mahirap. Iisa lang si BP Sara, Vice President. Magtatapos na lang po yung term sa 2028. Dinudurubo pa rin siya. Walang humpay ang pagdudurubo niya. Walang humpay na sinisigaw na lustay, inday. Pero yung
pang-aapi nila kay BP Sara, sila po yun ang magnanakaw. Sila po noon ang naglulustay daw, parang binaliktad lang nila ang pangyayari. 'Di ba? Ang sama po. Ang sama at pangit. Kaya kawawa po ang bansang Pilipinas kung patuloy po ang mga politika ng ganyan. Yung ganit sa sarili at sakim. Gusto na lang nila, sila puro na lang dyan sa posisyon. Kahit anak, pamilya, siguro kapitbahay, dinadala na nila dyan sa posisyon na yan. Kawawa po tayo. Dapat may po tayo niyan. Ang posisyon bilang presidente may bakal, may kamay na bakal para sugpuin niya yung mga korupsyon, mga kurakot na tao. Mag-implement kaagad siya. Kauna-unang termino po niya na sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas. Na kaagad siya ng batas na kahit sino man hindi makakabali ng batas nito, kahit presidente man. Ganon po. Kahit presidente ka man, mo yan na habang buhay na batas na talaga yan, ipatupad na kahit isang kwan pa ang nakuha mo korupsyon, basta pira yan ang pinag-uusapan, corruption din yan. Dapat po yan yung tigilan na para sa ating bansa po yan. Papaano tayo mahikaos niyan? Papaano tayo uunlad ang ating bansa, ang ekonomiya kung puro utang lang tayo? Pero ang utang noon napupunta lang sa bulsa, di ba? Ang sama-sama naman po. Tinuringan na kami yung pinakamayaman sa Pilipinas. Ano pa po ang mga pinagagawa ninyo? Di ba? Pangdudurobo yan sa Pilipino. Papaano uunlad yung Pilipinas kung may ganid o galit kayo sa isang naglilingkod sa pangalawang Pangulo, di ba? Ang sa kanya man lang is nagtatrabaho siya ng tapat para sa serbisyo ng mga Pilipino, pagkatapos dinudurobo ninyo at niwalang hiya, hinubaran ninyo ang pagkatao niya para sa isang posisyon lang na interes. Wag po kayong ganun. Halal po iyan ng taong bayan. 32 million po. Puro impeach kayo po. Wala naman kayong katibayan. Puro naman po mga po, di ba? Ang kwanan po ninyo, yung ngayon po, yung anomalya sa flood control at saka malita-malita, yun talaga kasi may ebidensya po yun na sapat. May video, may may tao na mukha na nakatanggap talaga at hinatid yung sa eroplano na napicturan o sama-sama pa sila doon, 'di ba? Yun po yung tunay doon na katotohanan. Bakit nilihis ninyo ang usapan kay BP Sara sa impeachment? Unahin muna ninyo yung flood control at saka malita-malita para po magiging mahilom na yung lahat ng mga accusation na yan po, di ba? Para magiging na po ang Pilipinas natin maunlad, ma-progress, magiging maunlad na bansa. Hindi na tayo magkulilat. Ngayon po parang na po tayo dati pangatlo tayo sa pinakasikat o kilalang bansa. 'Di ba ngayon na tayo pang na po tayo panghuli sa pinakamataas. Ngayon po ang ekonomiya ng Pilipinas po bagsak na po. Kawawa na po yung mga Pilipino. Umiindang na.
pambili ng pagkain, hirap na po. Yung bigas, kailan pa ho yan bababa, 'di ba? Kaya po mga ka-subscriber, magtulungan po tayo. Isigaw po natin ang katotohanan na umpisa na kay Tatay Digong, ipapatuloy na lang ang progress ng ating bansang Pilipinas. Ngayon, malapit na ang tag-ulan po. Saan na tayo noon dadamputin uli? Baka doon na naman po sa pinakamabaha na hanggang liig na lang. Kawawa po tayo ang mga kababayan po natin na maano sa baha. Hindi naman sana yung maulit-ulit yung nangyari noon dahil sa mga ganid at sakim na kapangyarihan sa naghati-hati po sila doon sa pera. Kaya dapat sana sa flood control para hindi babaha katulad dati kay Tatay Digong, inuuna po niya yung mga tao. Yung flood control noon maayos. Bumabaha man noon hanggang baywang lang pero mawawala kaagad. Pero hindi katulad noon hanggang liig, hindi na hindi na masikmura ng tao. Ilan pa kaya ang matigi sa darating ng baha at unos nitong darating? Kasi tag-ulan na rin po mga August, tag-ulan na rin yan. Ngayon nga, daw parang nagbabadya na ang tadhana na mag-uulan na naman, magbabaha na naman. Ganon po yun. Magbabaha na naman, tag-uulan na naman. Mag-iingat kayo mga kababayan. Kasi ninanakaw lang ang pera sa flood control, dapat yan. Ninanakaw lang sa taong ganid. Walang konsensya, walang puso, 'di ba? Hanggang dito na lang po ang natin po at magdadasal po tayo po mga ka-subscriber para yung kwan ng impeachment ni Bibi Sara para manalo po siya. Kasi po gagawin talaga nila yung paraan kahit anong, kasi sila po ngayon ang nakaupo Gagawin po nila yung impeachment na para makaalis talaga si Bibi Sara, para po hindi na mapag-usapan yung issue na sa malita-malita. Kasi po alam mo, kapag magiging pangulo yan si Sara Duterte sa 2028, babalikan po yan sila. Yung nagnakaw ng malita-malita at saka sa flood control, mananagot talaga yan sila. Kaya sa sobrang takot o kabado sila, gagawin talaga nilang paraan na ma-impeach nila si Bibi Sara para hindi na sila makulong sa susunod na pagtakbo ni Bibi Sara. Kasi yun lang talaga ay ang nila yung kalaban na mortal na sikat at well known na Bibi Sara sa buong mundo or sa Pilipinas. Kahit sa mundo naman po kilala at sikat yung mga Duterte. Maraming nagmamahal sa mga Duterte, kaya kahit sabihin man hindi magpapasorbi si Bibi Sara, kahit pupunta lang siya sa isang lugar na humihiyaw talaga ang mga tao, yun yung pagsuporta at pagmamahal sa mga Duterte. Duterte lang sapat na. Bye-bye.